Mahigit 3 milyon na ang views ng video natin tungkol sa mga squatter sa naremata naming bahay. Ipinapangako ko na magkakaroon ng reveal soon, pero hindi ito ang topic ng video ngayon. Noong nakaraang linggo, gumawa ako ng video tungkol sa pagiging kapos ko sa pera. Pakiramdam ko may pera kahit saan maliban sa bulsa ko. Sobrang kalat ng pera ko. Sa video na ito, magbibigay ako ng update mula nung nakaraang linggo. Una, may bagong tao na kami at ipapakilala ko siya ngayon. Pangalawa, sobrang galing ni Nacho ngayon. Inayos niya ang bilge pump ng bangka ngayon. Pinakaskas ko na sa anak ko ang lahat ng barnacle sa bangka. Nakakadiri talaga ang mga iyon. Pangatlo at pinakamahalaga, may manonood na gustong ipabenta ang sasakyan nila sa atin. Kaya dapat mong protektahan ang sarili mo kapag nagbebenta para sa iba. Ngayon, ang channel na ito ay tungkol sa pagsisimula ng car dealership na may maliit na budget at marami sa inyo ang sumusubaybay dahil doon. At kapag nagsisimula ka ng car dealership, magkukonsign ka ng mga sasakyan para sa ibang tao na maganda dahil hindi mo kailangang gamitin ang sarili mong pera. Hindi mo kailangang maglabas ng puhunan. Pwede mong kunin ang sasakyan ng ibang tao at ibenta ito para sa kanila. Pero pwede kang mapahama kung hindi mo susundin ang tamang proseso na pag-uusapan natin sa video ngayon kung paano mo mapoprotektahan ang sarili mo kapag nagbebenta ka ng kotse. At astig talaga ito, supercharged. Ipapakita ko sa inyo kung ano ito maya-maya lang. Aalis tayo dito sa bahay ko. Pupunta tayo sa parehong shop namin. Ipakikilala ko sa inyo ang bago naming office manager na si Hailey at ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga pinagkakabalahan namin mula noong nakaraang linggo. Ako nga pala si Craig mula sa Flying Wheels. Tara na! Nililiquidate ko ang marami kong sasakyan na yon, kaya ipapakita ko kung paano magbenta ng wholesale na isa sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng dealership at dealer's license. Paano natin mabilis na maibebenta ang napakaraming sasakyan at magkakapera agad? Sige, unang-una sa lahat, bago ko simulan ng video na ito, para sa kahit sino na gustong magsimula ng negosyo, kung gagawin mo ito mula sa bahay mo, huwag mong ibibigay ang address ng bahay mo, lalo na kapag nirehistro mo ang negosyo mo sa gobyerno. Pampublikong impormasyon yon. Ayaw mong malaman ng lahat kung saan ka nakatira. Alam ko namang may mga tao pa ring maghahanap niyan, pero kumuha ka na lang ng PO Box para sa sarili mo. Kung kukuha ka ng FedEx o UPS store, magagamit mo ang address nila bilang mailing at lokasyon mo. Ang PO Box ay hindi tumatanggap ng package na hindi galing post office, samantalang ang UPS store ay tumatanggap ng lahat ng package. Minsan isang linggo lang, ako pumupunta dito para kunin mga sulat ko. Ito ang mailing at state address ko. Magkaroon ka rin ng ganito kung magnenegosyo ka. Dalawa lang nakuha kong package ngayon. Tingnan natin laman. At saka, ayaw mo namang dumating lahat ng mga package na ito sa bahay mo? Sige. Pretty Boy Face Moisturizer at Fresh Start Clear. Sa tingin ko, alam ko na ito. Pinakabago kong What Not Haul. Heto na, isang bagong sandwich. Oh, kumuha ako ng bagong sandwich para sa sarili ko. 58 degree Cobra. Ayos, walang problema yan. Hindi ko ito pinakita sa inyo sa unang bahagi ng wala akong pera video ko nung nakaraang linggo. Pero baka alam ninyo ang 2017 Hyundai Accent at ang lugar na ito, ang aking murder condo. Binili ko ang condo na ito isang taon nang nakalipas ngayong buwan sa isang HOA foreclosure auction. Wala pa akong nagagawang final o reveal video tungkol dito. Ginagamit ko lang ito bilang parking, storage at pag-iwan ng ekstrang sasakyan dahil binabayaran ko naman. Binili ko ang lugar na ito isang taon na at nagbabayad ako ng HOA mula noon dahil hindi ako pinayagang magpaupa hanggang lumipas ang 12 buwan. Ngayon, 12 buwan na. Sa tingin ko, magkakaroon na tayo ng uupa ngayong buwan. Pero naging mahirap dahil sa HOA at mga taong mahilig sa kapangyarihan at patakaran. Ayoko ng kapangyarihan o patakaran. Gusto ko chill lang at tutok sa sarili. Kabaligtaran ito ng Florida at HOA. Pero naging maganda rin dahil nakapunta dito ang kapatid kong lalaki at ang kanyang pamilya para makasama kami. Nanatili sila dito ng isang linggo. Ang kapatid kong babae at ang kanyang pamilya ay nanatili rin dito ng isang linggo. Bagong carpet, pintura, kisame, pader, molding at mga kumot sa lugar, lahat bago. Gagawa ako ng video tungkol dito. Maraming pera ang nakatali dito at ako ang nababayad ng HOA dues na mahal bawat buwan sa loob ng 12 buwan. Talagang tumaas na ang gastos. Kaya kapag pera ang usapan na nakatali sa mga lugar at kapos ako, ito talaga yon. Matagal na nakatangga ang kotse, kaya patay na ang baterya at halos walang tumatawag tungkol dito. Wala na rin akong pasensya sa mga naghahanap ng 2017 Hyundai Accent. Hindi ko masyadong pinipilit ibenta kasi kailangan ko ring bayaran ang tubig at kuryente. Ang pamilya, pinsan, kapatid, pamangkin, lahat dito nakikitira ng libre. Hindi ko sila sisingilin at masaya ako na nagagawa ko yon para sa kanila. Dahil malapit lang sila, madalas silang bumisita.
Pero ako pa rin ang nagbabayad ng tubig, kuryente, HOA fees at buwis kada buwan. Kaya matagal lang parang sumisip-sip ng pera itong lugar na ito. Gagawa ako ng video tungkol sa lugar na ito dahil nagkaroon ng laban at banta ng demanda sa HOA. Nakakagulat ang kayang gawin ng HOA kaya dapat mag-ingat. Nakakainis at hindi dapat legal ang ganitong kapangyarihan. Gagawa ako ng hiwalay na video tungkol dito. Ang aral dito, kung iniisip mong iyo ang property mo sa HOA, mali yun. Sila ang may-ari, parang umuupa ka lang. Kahit may mortgage ka or pagmamayari mo na, parang umuupa ka lang. Kasi sila pa rin ang may control sa pwede at bawal mong gawin. At kaya nilang bawiin ito agad. Gagawa ako ng video tungkol dyan next time. Nakakatakot talaga. Kaya naipa-jumpstart ito ni Nacho para sa atin. Sige Nacho, isara mo na. Isasara ko na ang expedition at aalis na tayo. Dadaan lang ako saglit sa shop ko. Malapit na tayong matapos. Yung Civic ng anak ko at gusto ko siyang bigyan ng regalo, parang huling dagdag sa Wrangler niya sa lalong madaling panahon. At habang ginagawa natin yon, ipapakita ko ito sa'yo. Itong Escalade, tingin ko napakita ko na sa'yo sa last video. Nagbayad ako ng $3,500 para sa 2017 Escalade sinubukan naming i-wrap. Gagawa rin ako ng video tungkol dito. Hindi ko pa rin makuha kung paano mag-wrap. Maayos ang hood pero nagbabalat ang mga gilid. Kung may payo kayo para maayos ito, paki-share naman. Kupas na lahat dahil sa araw, kita mo ang pinsala ng araw. Kaya tinuloy ko na dito, mas maganda tingnan pero pangit pa rin ang wrap. Hindi ko rin alam paano ayusin. Pero 8,500 para sa 2017 Escalade na walang sira at ganito ang nagagawa pag binuksan ng mga pinto, astig talaga. Wala dito ang anak ko, kaya ibibigay ko na ang huling regalo niya, finishing touch sa Jeep Wrangler niya. Logan, tapos na ang Civic mo. Inaayos pa ang Pathfinder ko. Tapos na ang Jeep mo at matagal mo na rin itong minamaneho by the way. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa binti mo. Gusto mo bang ipaliwanag sa lahat ng mabilis? Kasi magtataka silang lahat. Nabali ang binti ko habang naglalaro o nabali ang tibia ko habang naglalaro ng soccer. Sinabi ko sa kanya na lagyan ng lupa at lakaran pero tumanggi siya. Kaya ipapakita ko ngayon ang video ng nangyari. Kulasula 15 minuto ang lumipas. Welcome back. Ngayong tapos na ang iyong Wrangler, may binili ako para sa'yo na mahalaga, lalo na kung first time mo magmaneho. Ito ay isang Red Tiger 4K Ultra Clear Dashcam. May kasama rin itong rear view camera, kaya ikakabit natin ito ngayon. Ang Red Tiger Dashcam ay may 4K Ultra HD Sony IMX600 at 78 sensor at madaling Wi-Fi transfer sa phone gamit ang app. May smart touch controls at hands-free voice commands. May loop recording, advanced driving alerts gaya ng lane alerts at G-sensors, malinaw na license plate kahit naka-zoom, mahusay ang night vision at madaling i-install. Kinakabit ito gamit ang suction cup sa iyong windshield at isinasaksak lang tulad ng karaniwang power port mo o pwede mo rin itong i-hardwire sa iyong sasakyan para automatikong mag-on. Kapag binuksan mo ang sasakyan, pwedeng idaan ang wire sa dashboard papunta sa camera at isaksak sa outlet. Gusto kong ikabit ito sa likod na salamin para makita mo ang likuran. Kung may bumangga sa likod mo, mare-record dito. Maglalagay ako ng link sa description kung gusto mong kumuha. Mayroon din tayong giveaway. Kung mag-comment ka ng Red Tiger, pipili ako ng random na tao na bibigyan ng dagdag na Red Tiger camera kit. Si Logan ang nag-install ng dashcam mag-isa. Ngayon, nagre-record na ito sa harap, likod at habang nakapark. Kaya makukuha mo ang anumang mangyari. Ayos! Dahil pinoprotektahan ka nito, may anniversary promotion din ngayon ang Red Tiger. Kung ikiklik mo ang link sa ibaba at gamitin ang code na ito, makakakuha ka ng dagdag na 15% diskwento. Welcome sa aking overflow lot. Sa isa sa mga naunang video, nabanggit ko kung gaano kakunti at ka-in-demand ang parking kaya kailangan kong magbayad para sa overflow lot dahil sobra na ang sasakyan ko. Nakikipagtrabaho ako sa ACV Auctions sa loob ng 10 taon. Online auction ito para sa mga dealer. Pumupunta sila, kinukuhanan ng larawan at video, nilalagay ang description at ina-upload online para makita ng dealers na pwedeng magbid at bumili. Para ma-liquidate at mailipat ang inventory, ililista ko sila sa ACV bukas. Darating ang inspektor ng 8 AM. Ngayon, ipapalaban at ipapaprepare ko kay Nacho lahat ng sasakyan para bukas handa na silang umalis. Nacho, may hose tayo dyan. Sige, sabon, tubig, bimpo, tuwalya, simulan mo lahat at paandarin ang bawat sasakyan. Hindi natin alam kung gaano katagal nakatenga ang mga ito. At pagkatapos, kapag umaandar na silang lahat, hayaan mo lang silang umaandar at isa-isang hilahin papunta rito. Hugasan, patuyuin, ibalik, palitan at hayaan mo lang silang lahat na umaandar hanggang matapos mang lahat. Sa pagtatapos ng araw, walang mag-overheat
Pero siguraduhin mong tingnan ang temperatura kasi nasa Florida tayo at sobrang init dito, okay? Isa sa una naming binili gamit ang New Hampshire lisensya ko bago pa ako magkaroon ng Florida lisensya. Hindi pa ako pwedeng magbenta sa publiko noon. Ito bang 2012 Altima ay may mga 140,000 milya na? Nilinis, inayos at inihanda namin para ibenta. Naghintay kami ng dealer lisensya na dumating pero malapit na mag-expire. Kaya yun ang inatupag ko, ang pag-renew ng lisensya ko ang kumain ng oras ko. Kaya hindi talaga ako nakabenta ng kahit ano. Kaya ang dami kong sasakyan na yon. Tingnan natin, bilangin natin kung ilan ang mga sasakyan ko dito at magkano ang halaga nila. Tapos pag-uusapan natin ang mga consignment na sasakyan. Meron akong 2012 Nissan Altima, sabihin na nating mga $3,000 Itong Pathfinder binili ko ng dalawa pero nasa $4,000 ang halaga. Kaya nasa $7,000 nang nakatali. Basehan na lang natin sa binayad ko siguro $25,000 $2,500 at isa pang $25,000 $2,500 kaya 5 na. Binayaran ko ito ng $16 1,600 kaya i-round off na lang natin sa dalawa kaya 7 na. Mayroon akong jet ski na siguro 5,000 kaya ngayon nasa 12,000 na tayo. Meron pa tayong Honda Civic ng anak ko na tatapusin natin ngayon. Isa pa yan na 2,000 kalahati kaya 14,000 at 5 na. Mayroon pang Cummins Ram na hindi bababa sa $50,000 at isa pang trailer na $10,000. So nasaan na ba ako dati? 15,000 at 500 sa pagitan ng Altima, Honda, Pathfinder, Sienna, jet ski, 15,000 at 500. 50, kaya 65,000 at 500. Trailer, 10, 75,000 at 500. At pagkatapos itong Jaguar na katatapos lang namin, magkakaroon ng video tungkol dito na lalabas soon. Sa tingin ko may $1,000 ako dito, kaya 66,500 at 500. May 2,500 sa Altima doon, kaya 68,500, 69,000. Nag-start agad ang Altima, magandang senyales yan. So ano nga bang sinabi ko mula nang pinatay ko ang camera sa huling 2 segundo? Nasa 75,500 at 500 ba ako o 80,000 na dito? Kung magsisimula ka ng negosyo na walang puhunan, pwede mong ibenta ang mga kotse nang hindi gagastos ng sarili mong pera. Halimbawa, 2011 Jeep Wrangler ito. 85,000 milya na ito at supercharged. 6 na silindro ito, pero hindi ganito ang itsura nung dumating. Ipapaliwanag ko ang ginawa ni Nacho sa sasakyang ito nung nakaraang linggo. Wala akong ginastos, ibebenta ko ito para kumita. Paano mo gagawin yan, Craig? Tingnan natin kung aandar, manual na 6-speed ang transmission, 85,100 at 6 na milya pinapabenta ng may-ari dahil napanood niya ang channel at gusto niya ang estilo. Alam niyang eksperto ako sa Jeep at pwede naming i-advertise dito o sa video kung may interesado. May 2,2 pulgadang rough country lift, 35 pulgadang gulong CB radio, sunshade at saddle brown seat covers na paborito ko. Gustong gusto ko na 6-speed ang transmission, may premium soft top at maraming accessories. Napao ko siyang iwan ang front winch dito. Meron itong aftermarket na mga bumper, aftermarket na mga ilaw sa iba't ibang parte, pinalit ang aftermarket na mga fender at aftermarket na rear bumper. Ngayon, ibebenta na namin ito para sa kanya. Napagkasunduan na namin ang presyo, kaya papayagan niya akong ibenta ito para sa kanya. At kumpleto na rin ang mga papeles. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mamaya sa opisina ko kung paano natin poprotektahan ang ating sarili dahil napaka-importante nito. Kaya ililista natin ito sa 15,500 kung may interesado. Nasa www.flyingwheels.com na ito, may dagdag na 100 horsepower dahil sa supercharger. Parang 6,000 upgrade na astig. Kaya lahat ng pumapasok na sasakyan ay kailangan ng recon work, detailing, linis at anumang repair, kahit kotse pa ng customer. Ngayon, itong Jeep na ito ay dumating na maayos at maganda ang kondisyon. Kakapalit lang ng langis at kakapaservice lang din niya. Handa na lahat para sa akin, pero kailangan pa ng detailing at finishing touches para maging retail ready at bukas sa publiko. Anumang bagay na mapapansin ng customer kapag tiningnan nila ito ay gusto naming ayusin para hindi na nila ito punahin kapag nakita nila ang sasakyan. Sa madaling salita, gusto naming yung unang taong titingin dito ay siya na ring bibili. Kung hindi, kailangan naming ipakita ito ng paulit-ulit at ulit-ulitin ang sarili namin hanggang sa makahanap kami ng tamang buyer. Kaya gusto mong ayusin ang anumang problema na maaring pumigil sa isang buyer na gustong bilhin ang sasakyan na ito. Kung kulang ang puhunan mo sa inventory, magbenta ka na lang ng konsinyasyon para sa iba. Pwede kang maghanap sa marketplace o Craigslist. Lahat ng may for sale na karatula sa kalsada, pwede mong lapitan at tanungin kung pwede mong ibenta ang sasakyan nila. Karaniwan, ang komisyon sa konsinyasyon ay 10 to 20%. Kaya kung naibenta ko ito ng $1,500, makakakuha ako ng $1,500 para sa sarili ko. Makakakuha ang may-ari ng $14,000 at hindi na kailangan pang magtrabaho. Kumita ako ng $1,500 mula sa oras, pagod, kaalaman at kasanayan ko sa pagbenta ng sasakyan habang walang inintindi ang customer. Ngayon, bukod sa komisyon, may recon fee na rin.
Kailangan pa nating bayaran si Nacho para suriin, linisin, i-detail at ayusin kung kailangan. Hindi ko na responsibilidad ang mga ito. Kaya, anumang dagdag gastos ay sinasama sa presyo ng sasakyan, mabenta man o hindi. Nilalagay ko rin ito sa kasulatan. Alam ng customer kung magkano ang gagastusin para maihanda ang sasakyan. Pag nakuha nila ito, mas malinis, bago at maayos na sasakyan ang matatanggap nila. Kaya ang perang yon ay parang investment sa sasakyan nila, mabenta man ito o hindi. Ayos! Napag-usapan na natin ang storage at gasto sa pagpaparada ng sasakyan. Direkta talaga ako tungkol dito. Hindi ko kayang nakatinggalang ang sasakyan na ito ng 30 araw o higit pa. Kailangan itong mabenta o alisin kung hindi mabebenta. Pwedeng 18,000 ang gusto na nagbebenta o may-ari sa jeep na ito. Pero hindi ibig sabihin yon na ang tunay na halaga. Baka abutin pa ako ng 6 na buwan na hindi nabebenta ang sasakyan habang patuloy akong nagbabayad ng insurance, lisensya, renta, storage at iba pang gastusin. Masyadong mahal ang bawat pwesto dito para sa akin. Kaya parang ako pang gumagastos habang libre lang para sa kanila. Alam ng mga nagbebenta na kapag lagpas 1 linggo ang sasakyan dito, lalapitan ko sila at sasabihin, "Oy, walang nagtanong o interesadong bumili, ibaba na natin ang presyo." Kung ibababa nila ang presyo, bibigyan ko sila ng dagdag na 1 linggo. Kung hindi nila ibaba ang presyo, sisimulan ko ng maningil para sa parking. Ulitin ko, ako ang sinisingil para sa parking, kaya hindi ko pwedeng ipamigay ng libre ang mga pwesto na ito sa mga tao. Pagbalik nila, sasabihin na lang nilang, "Wag na lang, salamat." Pagkalipas ng 3 buwan, ako pa ang lugi dahil sinusubukan kong ibenta ang sasakyan. Kaya, dapat mong isaalang-alang ang mga ito kapag nagpapakonsign ng sasakyan. Wow, maganda pakinggan, maganda ang pakiramdam. Sa totoo lang, sobrang bilis ba nito? Hindi, pero ganito dapat ang pakiramdam ng isang Wrangler. Kulang talaga sa lakas ang mga Wrangler. Ito, maganda ang pakiramdam. Ganito, dapat ang pakiramdam ng isang Jeep Wrangler mula sa pabrika. Maganda ang arangkada, maganda ang takbo, at maganda rin ang tunog. Kung may interesado dito, ilalagay ko ang link papunta sa aking website sa ibaba kung gusto ito ng sinuman. Pupunta ako sa opisina para ipakilala ang bagong tao at ipakita ang mga papeles ng sasakyan pati ang mga nangyari nitong nakaraang linggo. Bago ko magawa yon, kailangan ko munang ihatid ang pulang sasakyan ko. Sa nakaraang 10 taon, puro mortgage ang binabayaran ko. Na yun naman nagbabayad at kumokolekta ako ng renta sa New Hampshire at Florida. Parang bumalik ako sa dati. Bayad na ang renta, kahit di ko nagamit ang opisina o garahe sa ilang buwan, tuloy pa rin ang bayad mula ipon dahil wala pa kaming lisensya noon. Naghihintay kami na lumabas ang dealer's license namin, pero tuloy pa rin ang bayad sa renta. Kaya mga bagay na kailangan mo paghandaan, kailangan mo talagang pag-isipan ng maaga. Kailangan mo ng lugar, pero hindi mo pa magamit hanggat wala pang pahintulot ng estado. Kaya nagbabayad ka kahit walang kita ng ilang buwan. Maganda itong Jeep. Gusto ko talaga yung itim na inner intercooler, supercharger at tune. Astig, maglalagay ako ng link sa description papunta sa website ko kung interesado ka sa sasakyan na ito. Nakalimutan ko na umalis siya ng 3:00, kaya Webes mo ito pinapanood. Martes ngayon at umalis siya ng 3:00. Parang teaser lang yon, kaya kumuha kami ng bagong tao. Kung nakita mo gaano ako na stress last week, makikita mo kailangan ko talaga ng taong makakatulong. May background siya sa accounting at marketing. Nakikipag-negotiate siya ng mga deal sa mga brand para sa brand kasama ang mga creator. Kaya, sobrang kwalipikado at organisado siya. At ipinakita ko sa iyo ang isang video noong Webes ng isang opisina na talagang walang laman. At ito ang nagawa niya sa loob lang ng ilang araw. Nakahanap siya ng mesa, nakahanap siya ng mga upuan. Inayos niya ang lahat, ginawa niyang opisina ito. Dati, isa lang itong walang lamang parisukat na ilang buwan kong binabayaran. Ngayon, opisina na ito na may computer at printer at gamit na ang espasyo. At kapag may dumating na customer, hindi ko na kailangan ipakita sa kanila ang kahit ano sa garahe o mag-fill out ng mga papeles sa garahe. Pwede na akong umupo sa mesa, punan ng papeles, maging komportable at tahimik. Kaya ipakikilala si Hailey sa isa pang video dahil ang galing na niya. Tinanggal niya ang napakaraming bigat sa akin at sobrang laking ginhawa nito. Ipakita ko lang ang mga papeles ng consignment para sa mga interesado. Ang galing, tingnan nyo kung gaano siya kaorganisado at siya ang nag-asikaso ng lahat. Nilagay niya rito ang kasunduan sa consignment. Masaya ako na may mas magaling sa akin sa opisina. Ramdam ko na iba na ang aura ko kumpara nung 1 linggo at baka napansin nyo rin.
Si Hailey ang nag-fill out nito kasama ang customer. Babasahin ko lang ito ng mabilis. Ito ay kasunduan sa consignment sa pagitan ng Flying Wheels at ng nagbebenta para sa sasakyan, VIN at mileage. Ibinebenta ito sa consignment para sa may-ari. Mananatiling nakarehistro at naka-insure ang sasakyan sa pangalan ng dating may-ari habang nasa pangangalaga ng Flying Wheels. Panatilihing nakarehistro, panatilihing naka-insure. Ayaw mong ikaw ang maging responsable para sa sasakyan ito. Ang Flying Wheels ay hindi pwedeng panagutin sa anumang pagkawala o pinsala habang nasa kanilang pangangalaga ang sasakyan. Anumang alok para sa nasabing sasakyan ay ipapaalam sa may-ari at ang napagkasunduang presyo ay magiging pagitan ng bumibili at nagbebenta. Ang kumpanya ang magpapadaloy ng bentahan sa pagitan ng dalawang panig. Kaya kung mabenta namin ito, ibinebenta namin ito para sa nagbebenta. Hindi ko na kailangang mangolekta ng sales tax. Hindi ko na kailangang irehistro ito para kanino man o pumunta sa LTO para kanino man. Ibinebenta ko ito sa ngalan ng nagbebenta. Mas madali ito. Nakakainis mangolekta ng sales tax at pumunta sa LTO. Isipin mong iyon pa ang trabaho mo, lalo na't ayaw ng lahat sa LTO. Tuwing magbebenta ako ng kotse, kailangan ko pa rin gawin yon. Ang presyo ng benta ay pilabing 4,500 pataas, maliban kung may ibang napagkasunduan sa text o email. Ang dealer consignor ay may komisyon na P1,000. Ang presyong napagkasunduan ay pilabing 2,000 at 5,000 at 5 maliban kung may ibang usapan sa text o email. Ang dealer consignor commission ay $1,000, kaya ito lang ang kinokolekta ko bilang diskwento para sa viewer at supporter ng channel. Tinitiyak ng may-ari na maayos ang makina at transmission. Kung may problema matapos ang bentahan, maaaring singilin ng Flying Wheels ang may-ari sa pagkukumpuni. Responsibilidad ng mamimili at nagbenta ang anumang issue sa bentahan o sasakyan. $300 para sa isang nirekondisyon na sasakyan ay kailangang bayaran sa Flying Wheels kahit na mabenta o hindi ang sasakyan. Pagkatapos ng 14 na araw, magkakaroon ng bayad sa paradahan na $75 kada linggo hanggang sa mabenta ang sasakyan. Kung hindi mabenta o kunin muli ng may-ari ang sasakyan, kailangang bayaran agad lahat ng bayarin sa pagkuha. Mas paborito sa akin ngayon dahil sa isang dahilan. Mahal talaga magnegosyo, dahil ng sabi ko. Walang gasto sa kanya kung iiwan niya dito, pero malaki gastos ko. Kaya ayokong basta niyang iwan ito. Gusto kong himukin siya na ibenta ito. Hindi ako magbebenta ng kotse ng mag-isa para lang sa $1,000. Hindi pa sapat yon para sa renta. Lalo na kung isama pa ang bayad sa empleyado o insurance na mahal dito sa Florida. Kaya kailangan mo talagang isipin kung paano mo poprotektahan ang sarili mo kapag nagko-consign ka. Kasi pwede mong sabihin na oo, ibebenta ko yan ng $1,000 piso, pero kung ikaw ang may-ari ng kotse ng 2 buwan at nakatambak lang yan sa lote mo, nagastos mo na ang $2,000 piso sa mga gastusin para patakbuhin ang negosyo mo. Kaya tandaan mo yan. Diyos ko naman. Gumawa na siya agad ng sarili niyang to-do list sa whiteboard. Ang galing nito at organisado pa siya. Ang saya nito. Kakasimula lang niya. Tingnan mo to. Nagawa na niya ang Facebook ng kumpanya, nag-post ng mga sasakyan sa marketplace at sumasagot na rin sa inquiries. Ang gaan sa pakiramdam. Tinitingnan ko ang mga komento at usapan niya sa mga tao at mas magalang talaga siya kaysa sa akin. Sa totoo lang, medyo bastos ako at mainitin ang ulo. Madalas akong magsabi ng hindi. Pero minsan, dinadala ako ng Facebook sa sukdulan ng pagkabaliw at nakakalimutan ko kung gaano ko ito kinasusuklaman. Nalimutan ko kung gaano ko ayaw magbenta ng kotse at makisalamuha hanggang sa nakarang 3 linggo nang bumalik kami sa retail na sobrang hirap. Pakikitungo sa mga customer na sobrang inaasahan at nag-aalok ng kalahating presyo sa mga sasakyang pinaglaanan mo ng oras at pera. Sige, ngayon tapos na tayo sa opisina, nagsimula na akong gumawa ng inventory list ng mga gamit ko sa kabila kong shop. Nakalimutan ko na, pero may Wrangler ako. Sabihin na lang natin 9,000 yon. Baka nasa 80 na tayo, may 190. Sabihin na lang natin 30, pero malamang 34. Kaya 124 lahat. 8 ay 132. Itong Escalade, madali lang na 10,000 yan, kaya 142 na. Ang Viper ay madali lang na 25,000, kaya 157 na. At para sa mga tunay na taga-subaybay sa YouTube, yung 85 Bronco na binili ko 1 taon na ang nakalipas ngayong buwan sa Key West mula sa orihinal na may-ari. Umaandar siya pero hindi gang start sa ignition. Solenoid lang gumagana. Inaayos pa namin. Matagal na rin siyang nakatenga. May utang pa ako dyan ng mga 6,000 pa. Kaya kung isasama mo, mula sa 165, dagdagan mo ng 6, magiging 171 na lahat-lahat. Marami kaming sasakyan kaya sa bakuran na lang ang jeep. Natiyak gustong-gusto ng mga kapitbahay. Kumusta ang paa mo? Mas okay na. Nagugustuhan mo ba ang dashcam? Salamat! Astig talagang jeep na yan. May nag-alok pa nga sa akin kanina na bilhin yan. Oo, may gustong bumili ng jeep sa 7,500. Interesado ka? Ayos! Sa tingin ko, tama nga. Nakakatukso, di ba? Sobrang nakakatukso. May iba pang mga jeep dyan na ganyan din ang presyo. Ewan ko, may dating kang pangtaginit kapag gamit mo yon.
Oo, ako rin. Yan ang tema ng video na to. Sa tingin ko, 171 tayo bago ako umuwi. Nasa 171 ba tayo? Parang sabog isip ko ngayon. May 35 din akong inilagay sa Range Rover na minamaneho ng asawa ko kanina. Kaya ngayon, nasa 206 na tayo. May 17 din akong inilagay doon. Kaya yung Escalade nadagdag sa 224 mabilisang kwenta lang. Kaya average lang, di eksakto. Parang matagal na rin sa atin yung Escalade. 50 binili ko ito. At itong 2016 Escalade ESV Platinum ay dagdag na 20 kaya tama ba ang kwenta ko? 170, 206, 224. Dakdak na 20, 244, kailangan ko lang maglaan ng sandali para ipakita ang mga bata na nagtatrabaho sa kanilang bangka. Sinusubukan nilang alamin kung paano tanggalin ang mga anong problema. Hindi mo kayang tanggalin ang mga barnacle mag-isa. Salamat Brian, nakakabaliw makita ang nangyayari. 1 buwan na itong nasa tubig. At ito ang tumutubo sa bangka. Oops! Pero tag-init na at magagamit na nila ito papunta sa sandbar. Kaya dapat handa na ang makinang ito. Oo, siguro bukas pwede mo na dalhin sa sandbar. Sige, ituloy mo ang pagtanggal ng barnacle. At nagkabit kami ng nache wire papunta sa bilge, kaya hindi na namin kailangan gumamit ng timba at pump para alisin ang tubig. Paano nga ba pinaandar ang bilge? Well, may bilge pump ako. Itong wire na ito ay nakakabit sa wire na yon, at yon ay nakakonekta sa baterya. Pag bumalik ang tubig, nadidetect yun nito at ibinobomba palabas ng bangka, kaya di na natin kailangan ng timba o hand pump. Ayos. Oo, 'di ba? Maayos lahat maliban sa maliit na parte doon at mas malala pa sa ilalim. Sobrang pagkakakaskas ni Chase diyan ngayon. May mga butas lang ito para hindi mababad sa tubig, 'di ba? Siguro nga. Baka kailangan natin ng mas malaking float. Ayos, gagastos na naman para mailayo yan sa tubig. Sige, bubuksan ko na malalaking pinto ko. 9 na buwan tayo naghintay para dito. Gusto ko sanang sabihin, ito ang Lamborghini at Corvette ko. At siguro, pwede ko namang sabihin, heto sila, wala na akong Lamborghini. Wala na rin Corvette na sabi ko na dati. Matagal na yon nawala, damuhan, tubig at butas na lang sa lupa ngayon. Mas masarap panurin ng mga anak ko na nag-e-enjoy dito kaysa ako ang nag-e-enjoy sa kotse. Mas maganda gumawa ng alaala dito kaysa sa kotse. Kaya dito ko sinimulan ang video na ito sa bahay at ipinakita ang ilang update. Sa tingin ko, sa susunod na linggo o sa loob ng 2 linggo, gagawa ako ng finale. Ipapakita namin lahat ng mga ginawa namin. Napagastos ako dahil sa bakod, na sa tingin ko, nasabi ko na sa'yo na yung kumpanya ng pool ko ay basta na lang binangga ng excavator yung bakod at sinubukan nilang ayusin sa abot ng makakaya nila. Galit na ngayon sa akin yung kapitbahay ko. At kahit gaano ko kamahal yung pool, sobrang nakaka-stress talaga. Marami akong natutunan na mga dapat at hindi dapat gawin. At ako mismo ang nagbabayad para sa bakod na yon mula sa sarili kong bulsa. Sa tingin ko, nabanggit ko na yan sa huling video. Gagawa ako ng update tungkol sa lahat ng mga bagay na dapat bantayan malapit na. Sa mga sumusubaybay sa real estate series ko, may episode ako tungkol sa kondo at isa pa tungkol sa bahay na paparating. At kaya ko ipinakita sa inyo ang mga iyon sa video na ito para bigyan kayo ng update sa lahat ng bagay. Habang nakaupo ako, naalala kong may isa pa akong itim na Escalade, yung ESV na ginastusan ko ng $10,000. Isa yon sa una kong sasakyan na nabili sa auction gamit ang dealer license ko. Nasa amin na ito ng 4 na buwan kasi kailangan palitan ng lifter. Sa tingin ko, naikwento ko na sa inyo ang buong istorya. Hindi ko na ulitin pero gagawa ako ng video tungkol doon. Nasa Cadillac dealer na ito ngayon. Dinala namin ang anak ko kahapon at tinitingnan na nila. Pagmamay-ari ko yon sa halagang 18,000. Idagdag mo pa ang 18 sa $250,000 ko. Kaya halos $270,000 na ang halaga ng mga sasakyan namin. Kaya nung sinabi kong wala na akong pera nung nakaraang linggo, totoo yon. Traffic sa dami ng sasakyan. 1 taon na kong walang ari-arian at ang sarap, malaya ang pakiramdam ko noon. Ngayon, pakiramdam ko ay nakakulong at stress dahil lahat ng pera ko ay nakatali sa sakit ng ulo. At huwag din nating kalimutan ang Z3. May halos $5,000 akong nagastos sa kotse na ito. Kaya siguro umabot na sa 1,4 milyon ang pera ko sa mga sasakyang di ko naman nabebenta dahil sobrang busy ako para ipakita at sa totoo lang, ayoko na ring ipakita kahit kanino. Sa Facebook Marketplace, kapag nag-post ka ng items, madalas tanong lang ng tanong ng, available pa ba ito? Sagot ka ng oo, pero kadalasan wala nang reply. Minsan naman, tatawad sila ng sobra gaya ng, pwede bang 2,000 na lang? Kahit 7,500 ang presyo. Oo, pero pupunta ako ngayon dala ang 2,000 na cash. Mas malala pa, nung nakita mo yung Red Wrangler ko, 3 araw akong tinatanong kung nadala na ba ito sa car wash o lagi mano-mano lang hinuhugasan. Malinis pa ba ang titulo o nawasak na? Binili mo ba ito sa Copart kahit malinaw na isang may-ari lang at bagong bili?
At pagkatapos nakita ko na electric ito. Fully electric ba ito? Hindi, hybrid ito. Kung wala ka namang alam tungkol sa mga sasakyang ito, bakit ka pa interesado? Doon ko na-realize na nababato lang siya at sinasayang ang 3 araw ng weekend ko kahit gabi na. Ayoko bilang dealer na laging naka-on call. Nakalimutan ko na ganito pala kapag may sariling dealership. Kailangan laging available para sa mga tao, sumasagot agad sa mga mensahe para hindi mawalan ng interes ang kliyente. On call ang trabahong ito at ayaw ko talaga. Nagpahinga ako ng taon at kalahati naging masaya, pero bumalik pa rin ako dito kahit ayoko. Kaya sa pagitan ng isa sa mga paparating kong video tungkol sa pagtatrabaho sa gobyerno na sobrang hirap at ngayon pakikitungo sa publiko na mas mahirap pa, sobrang stress at frustrate na ako palagi, parang laging umaabot na ako sa sukdulan ng inis. At hindi dahil nagrereklamo lang ako. Kung nanonood ka dito dahil gusto mong mag-flip ng kotse o magsimula ng car dealership, siguraduhin mong alam mo pinapasok mo, magsisimula kang hindi magustuhan ng mga tao. Sinasabi ko lang yan ng maayos. Mabilis kang mainis sa mga tao at lumiit ang pasensya mo. Minsan, napagbubuntunan mo pa yung hindi naman dapat. Dahil nakakainis yung nauna sa'yo o dahil sa negosyo, napuyat ka hanggang alas 3 ng umaga. Iniisip mo kung paano babayaran ang isang tao kahit wala kang pera sa bangko. Sabay-sabay pa ang due ng bayarin at invoice mo. Kailangan ding bayaran lahat ng supplier bago ka swelduhan. Ang daming iniisip. Oo, nakaupo ako ngayon sa bahay malapit sa tubig. May paborito kong swimming pool at convertible at mahal ko talaga ang buhay ko. Pero sobrang daming stress na nagpupuyat sa akin sa gabi at nagpapainis sa akin sa araw. At may epekto talaga ito, pati sa aming mag-asawa. Hindi deserve ng asawa ko yon. Pag uwi ko ng masama ang loob, hindi ko mailabas ang bigat dahil tutunog agad ang telepono o dala ko pa rin ang stress buong araw. Pagdating sa bahay, may dagdag pang problema kaya lalo akong nabibigatan. Isa pang payo ko, huwag agad tingnan ang telepono pagkagising sa umaga. Ayoko rin kunin agad ang telepono ko. Una, sinisimulan ko ang araw ko sa pag-check ng Facebook Messenger. At madalas akong makakita ng tanong tulad ng, pwede ba 2,500 sa kotse na binebenta mo ng 8,500 o negatibong review? Huwag simulan ang araw mo ng ganun. Magtrabaho ka sa oras ng trabaho at maging present sa labas kapag wala ka sa trabaho. Yan ang pinakamagandang payo ko. Sana naging edukasyonal at informatibo ang video na ito. Gusto kong mag-follow up. Nung nakaraang linggo, sobrang depressed ako pero ngayon mas mabuti na ang kalagayan ko. Napag-usapan natin ang mabagal pero kalkuladong pag-unlad at mga kailangang mangyari. Kailangan kong kumuha ng detailer. Kailangan kong kumuha ng tao para akuin ang mga responsibilidad at gawain ko. Mas maayos ang linggo ngayon. Sana sa susunod may mga kotse nang mawawala. Tinanggap ko ang auto auction bukas ng umaga at maglilist ng 10 kotse para sa akin. Kaya sana sa susunod na linggo sa ganitong oras, makikita nyo ang isang ibang bersyon ko. Nung nakaraang linggo, ako'y kapos. Ngayong linggo, may mga naayos kaming problema. Sa susunod na linggo, sana bagong ako na. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo ulit. Paalam!